Sa isang tahimik na gabi sa Israel Defense Ministry, habang nagkukumpulan ang mga general at opisyal sa pulong na tinagurian nilang Project Gideon sa harap ng lumalalang tensyon sa kanilang mga hangganan at patuloy na banta ng terorismo sa rehiyon, kailangan ng Israel ang bagong puwersa, hindi lang sinanay kundi may puso at dangal. Ayon kay General Ezra Cohen, hindi sapat ang teknolohiya, kailangan din nila ng mga sundalong may likas na disiplina, determinasyon at kahandaang magsakripisyo para sa kapayapaan. Muling bumukas ang isang lihim na dosyer na tinaguriang The Filipino Peacekeeper Report na ungkat ang Golan Heights 2014 peacekeeping mission ng mga Pilipinong sundalo. Ipinakita nila ang hindi matatawarang katapangan. Sa kabila ng pagkubkob ng mga rebelde, tumangging sumuko ang mga sundalong Pilipino. Nakipaglaban sila ng patas at ligtas na nailikas ang kanilang tropa na walang iwanan, walang sukuan. Ang insidenteng iyon ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Ngunit sa puso ng Israel, may mas malalim silang natuklasan na ang sundalong Pilipino ay hindi lang mangdirigma, siya ay tagapangalaga pa ng dangal. Sa gitna ng pulong, nagsalita si Defense Minister Levy. Kung lalaban sila para sa kapayapaan, kailangan nila ng mga sundalong hindi lang sumusunod sa utos, ngunit naniniwala sa misyon. Ito ay paulit-ulit na napatunayan ng mga sundalong Pilipino, kaya nagpadala ang gobyerno ng Israel ng liham sa Philippine Embassy na humiling sila ng 5,000 Pilipino sundalo para sa humanitarian peacekeeping and security cooperation initiatives para sa strategic areas ng Israel. Ang mga sundalong Pilipino ay may kasaysayan sa katapangan sa panahon ng World War II, Korean at Vietnam War hanggang sa modernong peacekeeping. Palaging pinapakita ng mga Pilipino ang kanilang loyalty, bravery at honor.